1 month akong coma. Comatose for 1 month. Yes, 1 month ako nasa ICU. And then nag-flatline ka. Nag-flatline ako sa helicopter. Pagland. For how long? 1 minute. Hindi lahat ng child star ay nagtatagal sa spotlight. Ang iba ay nawawala. Ang iba ay nasisira ang buhay. Pero si Vandolph Quezon, mula sa trahedya at kontrobersya, nakagawa siya ng bagong landas sa politika. Ngunit bago siya naging konsehal at bago siya nakilala bilang isang lingkod bayan, si Vandolph ay isang batang lumaki sa ilalim ng napakalaking anino. Ang anino ng kanyang ama, ang tinaguriang comedy king ng Pilipinas na si Dolphy. Noong dekada 90, halos bawat tahanan sa Pilipinas ay pamilyar sa batang si Vandolph. Sa sikat na sitcom na Home Along the Riles, ginampanan niya ang karakter na Baldo, ang bunsong anak ng karakter ni Dolphy. Bata pa lamang siya noon ngunit kapansin-pansin na agad ang kanyang natural na comic timing. Maraming manonood ang nagsasabing parang mini-version siya ng kanyang ama. Parehong may kakaibang charm at parehong kayang magpatawa ng hindi pilit. Dahil dito, mabilis siyang naging isa sa mga pinakasikat na child stars ng dekada 90. Ngunit sa likod ng kasikatan na iyon ay ang hindi maiiwasang paghahambing. Kapag anak ka ng pinakakilalang komedyante sa bansa, natural lang na itanong ng mga tao kung ang tagumpay mo ba ay dahil sa sariling talento o dahil lamang sa apelyido ng iyong ama. Habang lumalaki si Vandolph sa harap ng kamera, patuloy rin siyang nakilala sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ngunit isang pangyayari noong 2001 ang halos tuluyang nagbago sa direksyon ng kanyang buhay. Isang trahedyang aksidente sa kalsada. Habang pauwi mula sa Baguio patungong Maynila, nagkaroon ng matinding banggaan ang sasakyang minamaneho ni Vandolph at isang truck sa Poso Rubio, Pangasinan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ang mas nakakagulat, si Vandolph ay 17 years old pa lamang noon at nagmamaneho ng walang lisensya. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo siya ng maraming bali sa katawan kabilang ang kanyang balakang, braso at binti. 3 months ako nag-wheelchair eh. Kasi pelvis ko, shin ko, bewang ko, puro titanium na eh. Sabi ko, wala na akong kwenta. Yun sabi ko nga sa tatay ko, sana namatay na lang ako. Dahil ganito sitwasyon ko, dahil active ako eh. Basketball, swimming, jiu-jitsu, boxing, biglang ganon. Mas lumala pa ang sitwasyon nang mawalan siya ng malay at makoma sa loob ng halos 1 buwan. Sa panahong iyon, halos araw-araw siyang laman ng balita at maraming Pilipino ang nagdasal para sa kanyang paggaling. Dilat ko, hindi ako makagalaw, biglang payat ako. Ngunit habang umaasa ang publiko na gagaling ang batang aktor, may mas masakit pang nangyari. Ang kanyang nobya na kasama sa sasakyan, si Ishi Rakiza, ay pumanaw dahil sa matinding pinsala sa ulo. Habang si Vandolph ay nasa koma, hindi pa niya alam ang nangyari. At nang magising siya at tuluyang malaman ang katotohanan, iyon ang isa sa pinakamabigat na sandali sa kanyang buhay. Maraming taon niyang dinala ang guilt at trauma ng aksidenteng iyon. Para sa iba, simbolo ito ng pagiging pasaway ng isang batang lumaki sa ilalim ng kasikatan. Ngunit para kay Vandolph, ito ang naging turning point ng kanyang buhay. Matapos ang mahabang panahon ng paggaling at rehabilitasyon, unti-unti siyang bumalik sa normal na buhay. Bumalik siya sa showbiz at muling lumabas sa mga pelikula at telebisyon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napansin ng marami na tila nagbabago na ang kanyang direksyon. Hindi na siya kasing aktibo sa industriya gaya noong bata pa siya. Mas pinili niyang maging pribado ang kanyang buhay at mas mag-focus sa kanyang pamilya. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang pamilya, lalo na ang relasyon niya sa kanyang mga kapatid sa panig ng kanilang ina na si Alma Moreno. Kabilang dito ang aktor na si Mark Anthony Fernandez at ang beauty queen at reservist na si Winwin Marquez. Kahit magkakaiba ang kanilang mga ama, kilala ang tatlo bilang napaka-close na magkakapatid. Lumaki silang magkakasama at madalas nilang sabihin na wala silang tinatawag na half-siblings. Para sa kanila, sila ay tunay na magkakapatid na nagkakaisa sa hirap at ginhawa.
Isang malinaw na halimbawa ng kanilang pagiging solid na pamilya ay nang magkaroon ng malaking problema si Mark Anthony Fernandez noong 2016 matapos siyang maaresto dahil sa kasong may kinalaman sa droga. Sa panahong iyon, naging malaking balita ang kanyang pagkakakulong. Ngunit sa gitna ng kontrobersya, hindi siya iniwan ng kanyang pamilya. Isa si Vandolph sa mga unang bumisita kay Mark sa kulungan upang tiyakin na nasa maayos itong kalagayan. Kasama rin niya ang kanilang kapatid na si Winwin Marquez sa pagbibigay ng suporta. Sa halip na umiwas sa issue, ipinakita ni Vandolph na handa siyang tumayo bilang kapatid sa panahon ng pagsubok. Hinikayat din niya ang publiko na ipagdasal ang kanilang pamilya at umaasa siyang malalagpasan ng kanyang kapatid ang problemang kinakaharap. Nang makalaya si Mark, patuloy siyang sinuportahan ni Vandolph upang makabangon muli ang kanyang kapatid. Pagkatapos ng mga tao ng personal na pagsubok at pagbabago, gumawa si Vandolph ng isang desisyon na nagulat ang marami. Noong 2016, pumasok siya sa mundo ng politika at tumakbo bilang konsehal ng Parañaque. Para sa ilan, natural lamang ito dahil matagal nang may koneksyon sa politika ang kanilang pamilya. Ngunit ayon mismo kay Vandolph sa ilang panayam, ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit niya pinili ang public service ay ang impluensya ng kanyang ama. Kilala si Dolphy hindi lamang bilang isang komedyante, kundi bilang isang taong matulungin sa kapwa. Maraming kwento sa industriya na tahimik siyang tumutulong sa mga nangangailangan, mga kasamahan sa trabaho, mga kaibigan, at maging sa ordinaryong tao na lumalapit sa kanya. Lumaki si Vandolph na nakikita ang ganitong ugali ng kanyang ama. Ayon sa kanya, gusto niyang ipagpatuloy ang pagiging matulungin ni Dolphy, ngunit sa ibang paraan, sa pamamagitan ng serbisyo publiko. Kung noon ay nagpapasaya si Dolphy ng milyon-milyong Pilipino sa telebisyon at pelikula, nais naman ni Vandolph na makatulong sa mga tao sa pamamagitan ng mga programa at proyekto sa kanyang lungsod. Sa kabila ng mga pagdududa ng ilang kritiko, nanalo si Vandolph sa eleksyon. At hindi lamang isang beses, nanalo siya noong 2016, muling nanalo noong 2019, at nanalo ulit noong 2022. Ang goal ko lang na kahit mawala na ako sa politics, makapag-iwan ako ng isang legacy na isang batas na kahit wala na ako, mapapakinabangan ng mga bata, ng mga taga-Parañaque, na sasabihin nila, uy, ordinansa ni Consel Vandolph yan. Si Tatay Dolphy, di ba, very makatao rin siya. Talagang Sobrang generous. lalapitan niya isa-isa. Well, yun nga Yung sinasabi tao. ko, te, na my dad is a perfect politician. But he doesn't like politics. He doesn't like politics. Ayaw daw niya may kaaway. Ang tatlong sunod-sunod na panalo ay patunay na patuloy siyang pinagkakatiwalaan ng mga botante sa kanyang distrito. Bilang konsehal, nakatuon ang kanyang mga programa sa sports development, youth programs at social services. Madalas din siyang makita sa mga barangay activities at relief operations kung saan personal siyang nakikipag-ugnayan sa mga residente. Bukod sa politika, aktibo rin si Vandolph sa ilang negosyo na konektado sa legacy ng kanyang ama. Kasama siya sa mga negosyong itinayo ng pamilya Quizon tulad ng Pidol's Bake Shop, isang bakery na inspirasyon ng pangalan ni Dolphy. Mayroon din silang Pidol's Banayad Whiskey Bar, na hango sa sikat na komedyang linya ni Dolphy tungkol sa Banayad Whiskey. Bukod pa rito, kasama rin si Vandolph sa ilang franchise ventures at negosyo na pinapatakbo kasama ng kanyang mga kapatid, lalo na sina Eric at Epi Quizon na tumatayong mga administrator ng Dolphy Estate. Ang mga negosyong ito ay hindi lamang negosyo kundi bahagi rin ng pagpapatuloy ng legacy ng Comedy King. Isa ring madalas pag-usapan kapag nababanggit si Vandolph ay ang mana ng kanyang ama. Nang pumanaw si Dolphy, naiwan niya ang isang malaking estate at isang malaking pamilya na binubuo ng 18 na anak. Ayon sa mga ulat, ang kanyang ari-arian ay hinati sa 20 shares upang maging equal ang hatian. Ang bawat anak, kabilang si Vandolph, ay may bahagi sa estate, kabilang ang royalties mula sa mga pelikula ni Dolphy at iba pang negosyong may kaugnayan sa kanyang pangalan. Sa kasalukuyan, mas tahimik na ang buhay ni Vandolph kumpara noong kabataan niya. Isa na siyang asawa at ama na mas pinipiling unahin ang kanyang pamilya. Paminsan-minsan ay bumabalik pa rin siya sa showbiz sa ilang proyekto, kabilang ang kanyang paglabas sa teleseryeng FPJ's Batang Quiapo. Ngunit ang kanyang pangunahing focus ngayon
ay ang kanyang tungkulin bilang lingkod bayan, ang kanyang pamilya at ang mga negosyong kanyang pinapalago kasama ng kanyang mga kapatid. Hanggang ngayon hati pa rin ang opinyon ng publiko tungkol kay Vandolph. Para sa ilan, isa lamang siyang anak ng comedy king na sinuwerte sa pangalang minana niya. Ngunit para sa iba, isa siyang taong dumaan sa matinding pagsubok. Mula sa trahedya ng kanyang kabataan hanggang sa mga kontrobersyang kinaharap ng kanyang pamilya at piniling baguhin ang kanyang landas. Sa huli, isang tanong ang nananatili. Sa likod ng pagiging anak ni Dolphy, nagawa na nga ba ni Vandolph na bumuo ng sarili niyang legacy? O mananatili ba siyang habambuhay sa anino ng pangalan ng kanyang ama?